Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Batas PH tungkol sa pagpasaklulo ni Senator Coco Pimentel sa Korte Suprema, yung pagkatalo niya sa congressional race sa 1st District ng Marikina City. Okay. Betrayal of the Constitution. Losing Marikina congressional bet and outgoing Senator Coco Pimentel revealed that he is planning to ask the Supreme Court help to halt the proclamation of Marcy Teodoro as Marikina 1st District Representative who won in the 2025 midterm elections. This comes after the Commission on Election in Bank lifted the suspension of Teodoro's proclamation following its decision to reverse its earlier ruling canceling the certificate of candidacy of Teodoro. In a statement, Pimentel described the full body's decision as a mockery and a betrayal of the Constitution. Sabi niya, this reversal is not just a legal setback, for it's clearly a betrayal of the Constitution and the democratic process. Pimentel lost his congressional race to Teodoro in a landslide result where he got a total of 29,091 votes, while Teodoro earned a total of 75,062 votes. Diba? Sobra kalahati. Sabi pa niya, they all know they did something very special in that case, which took them 6 months to cook. The very important legal and constitutional issue in that controversy will have to be raised before the Supreme Court. Okay, so una, yung COMELEC First Division kinancel ang certificate of candidacy ni Marcy Teodoro dahil daw sa misrepresentation sa kanyang address. Kaya lang nag-motion for reconsideration itong si Marcy Teodoro. Inelevate niya ang cancellation ng kanyang certificate of candidacy sa NBank. Ngayon, kahapon, June 25, naglabas ang resolution ng NBank na ni-reverse niya yung decision ng First Division. Hindi daw napatunayan ni outgoing Senator Pimentel na nag-misrepresent si Teodoro sa kanyang address. So ngayon, yun na, maiproproclaim na panalo sa election si Teodoro. Ang layo naman ng lamang, 29,000 versus 75. Mabuti lang sana kung ang lamang kagaya doon sa Manila, no? Abante and Joel, libo lang ang ganon din kay Chua. Halos nasa libo lang, 1,000 lang ang yun ang mga dikit nga labanan. Dito kay Pimentel, ang layo naman. Parang Bambari 4 and Gwen Garcia sa Cebu, ang layo. So, although nag-file ng protest si Gwen Garcia, kaya lang sa ngayon parang wala na hindi naman inaksyonan ng, I don't know, wala pang So parang tuloy na ang pag-upo ni Governor-elect Bambari 4 sa Cebu. So dito naman sa Marikina, kung Supreme Court, it will take time. So pwede, karapatan ni outgoing Senator Pimentel ang mag-file ng
petition o whatever, kung anong electoral protest ba yan, karapatan niya yan. Kaya lang matagal ma-resolve, tuloy-tuloy ng pag-serve ni Marcy Teodoro. So yan po ang kaganapan na unconstitutional. Ganyan palagi ang rason nila pag natatalo sa kagaya doon sa botohan sa Senate Impeachment Court, yung 18-5. Hindi naman abogado si Bato, kaya lang natalo si Pimentel pagdating sa botohan. Sabi nga ni Senator Pimentel, nagulat siya nung botohan na. Ang unang tinanong, sino against sa motion? Taas ang kamay. 5 lang sila. Si Senator Rontiveros kawawa kasi nung nagtaas siya ng kamay, tinignan niya ang palibot. Talagang kung sinong mga bigla siya, 5 lang kami. So nung tinanong, sino ang pabor sa motion, yung amended motion na ibalik? Anako, ang dami, 18. So sabi ni Pimentel, nagulat daw siya. Akala niya nung debate, Pimentel Hontiveros versus Bato and Cayetano. Yan ang paris-paris na Akala ni Pimentel na nakikinig sa kanyang mga kasamaan. Kasi nga, bar-top notcher siya, dating Senate President, matagal na siya dyan. So kumpiyansa siya, natatalunin niya sa rason, argument si Batorne. Kaya lang nung botohan, yun na. 18-5. Again, ang dami-dami nilang sinasabi. Unconstitutional, whatever. Kaya lang, sabi ni Senator Escudero, only the Supreme Court can overturn yung botohan ng Senado. Yung mga sinasabi ng mga iba't ibang grupo na unconstitutional, they are just plain opinions. Kung gusto nila, punta sila sa Supreme Court, magreklamo, at kung nagsalita ng Supreme Court na unconstitutional, yun, tatalima ang impeachment court. Wala namang nagpunta sa Supreme Court. Sabi nga ng retired Associate Justice Supreme Court Ascuna, pwede yun, allowable yun. Yan, talunan sila. So good luck kay losing congressional candidate Coco Pimentel sa iyong pagreklamo sa Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video nito. Taga-Noguero. Mauna ang babaw ng ilang kargahan. Magsabot na si Kuya Ano na lang sa ilang nakuha. So, doon ka babaw ilang kargahan. Abot na gid sila. Karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. Karon abot na gid sila sa ilang balay nga ilang istan. Mo na ni ang mataga ni Gero. Abot na sila sa ilaha. Karon mo na ni ang balay nga tupan ilang auntie ug angkol. So karon ang nataga-anok sin mag-atop na gyud si angkol. O karon nahuman na gyud si angkol sa iyang balay nga giatupan. Sige duk-duk ka diyan. Pulaan lang ba? Sige, dahil mo na.
og mo nilang gamit sa salog kawayan. Ug karon kol unsay imong masulti nga natagaan na ka Giyero nga nakaatop na gyud ka human na gyud ang imong balay na atupan. Salamat ko sa Ginoo. Ug sa Natagang ko. oo natagaan ka og Giyero. Salamat Ginoo sa imong gihatag nga Ginoo kayo kay natabang ko. Oo sige kol, salamat pod.